Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ang balita ngayon. Okay. Pahayag po ito ni BP Sara. Marami na namang maiinis o magagalit sa kanya. Okay, ito ang title ng post. Sabi ni BP Sara, tunay akong pinagpala bilang isang politiko. Bakit? Ipinahayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang taus-pusong pasasalamat dahil nananatili umano ang suporta ng taong bayan sa kabila ng mga akusasyon at paninirang ibinabato laban sa kanya. Ito ang kanyang exact na pahayag. I am truly blessed as a politician kasi kahit anong paninira ng mga kalaban sa akin, nandyan pa rin ang taong bayan. May po si Dr. Loren Badoy tungkol ito. Nakakaingit naman itong si BP Sara sa dito. Pasensya na kayo, may mga karap ako dito ng mga bata naglalaro. Op. Sabi ni Doc Loren Badoy, nakakaingit si BP Sara. Kahit anong iba tong putik sa kanya, ang taong bayan, marami pa rin ang naniniwala sa kanya. Ang pahayag ay kasunod ng mga reklamong plunder na inihain ng ilang civil society groups kaugnay ng umano'y 612 million confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Tinawag ni Vice Presidente na isang fishing expedition ang mga kasong ito at hinimok ang publiko na huwag magpadala sa paninira. Iginiit na batid ng mga mamamayan kung alin ang katotohanan at alin ang pamumulitika. Agree ako niyan. Kasi, pero mo, nag-file sila ng plunder na ang assumption nila ay sinarili ni BP Sara yung confidential funds na yun. Ngayon, nagpupumilitan sila na dapat daw i-open ni BP Sara ang kanyang bank accounts. Yung magpirma daw siya ng bank secrecy, waiver. Kung hindi daw magpirma si BP Sara ng waiver, ibig sabihin daw may itinatago si BP Sara. Kaya kung wala siyang itinatago, wala siyang kinakatakutan, edi i-open up niya yung bank account niya. Ay nako, nakakatawa. Tanong ni Sasasot, direct na tanong niya kay Professor Cielo Magno, dahil itong si Cielo Magno ang isa sa mga nagpupumilit na i-open ang mga bank accounts ni BP Sara. Tanong, kung nagnakaw ka ba ng milyon-milyong pera, ay i-deposit mo ba sa iyong bangko? Katangahan yan. So, kung ako yung nagnakaw, never kong i-deposit sa aking mga bank accounts yung kinulinsak kong milyones dahil matrace up nila. Kaya ang ginagawa nila is accuse now and evidence later. So, ano kayang ebidensya na, di ba, ang daming files, sangkatambak na mga papel yung dinala sa ombudsman. Ano kaya lang ebidensya nila doon na
inaakusahan nila si BP Sara ng plunder. Diba? But anyway, kasabihan na natin, you can never put a good man or woman down. Klaro, demolition job ito. Sabi ni Attorney Guanzon is 2.0 demolition job ang ginagawa nila. Kasi hindi nila daw matatalo si BP Sara sa election sa 2020 sa isang patas na election. And this is the only way that they can do yung plunder case na isinampa sa ombudsman will never prosper. Sabi ng isang abogado, si Attorney Anthony Vista, dahil ang makakapag-determine lang ng guilt noon, ang number one is yung COA. Dahil ang COA lang ang binigyan ng karapatan, ng authority, ng konstitusyon para suriin kung paano ginastos ang pundo ng taong may. Kaya nga COA, Commission on Audit. It's not the ombudsman. Kaya walang kapangyarihan ang ombudsman sa vice presidente. For the sake of discussion, may makita ang probable cause ang ombudsman doon sa plunder case. Hindi niya pwedeng isampa yun sa hindi niya pwedeng isampa sa Sandigan Bayan. So anong purpose nila? Pwede, sabi ni Attorney Guanzon, gagamitin nila ang findings ng ombudsman para sa impeachment. Kaya lang, again, habang walang final decision ng COA, walang magagawa kasi it's only the COA who has the authority to declare yung paggamit ng pondo illegal ba o hindi. Sa ngayon, walang decision walang decision ng COA. 3 straight years unmodified opinion ang binigay sa Office of the Vice President. So ano ngayon ang ebidensya nila? Kaya tama si BP Sara, napakaswerte niya bilang politiko. Kasi nga, your character speaks of everything. Ang Pilipino ngayon marunong ng kumilatis sa mga politiko. Kaya yan, yung latest survey, 33%. Sa presidential survey, ang boboto kay BP Sara if elections are held today. Nilampaso niya lahat ang kanyang makalaman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang mataganog yero si Kuya. Og muna ni ang balay ni Kuya nga guba na kay gikuanan lang isapahan lang og cellophane kay tulo na gid kaayo pag muulan. So gikabira na lang og cellophane. Diri ni sa ilang higdaanan sa sulod. Og so mao pud ang diri sa ilang abuhan kung mo tulo ay o kung muulan mo tulo na gid kaayo kay so mga dagko na gyud ang mga So karon Kuya, pila na dayon katuig imong balay nga gaulanan na og cellophane na lang ang imong gisapa? Tulunan sa kuno gini, tulunan ni katuig. So to 3 years na daw. So na kay anak Kuya. Na Sige. ay. Ako nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga tagaan kog sin. Makatop na gid ko mapulian na ning mga guba ng asin. Sige Kuya.
karon na humana gid og atop ang iyang balay wala na gyud tulo. So makita gid nato nga nindot na. Salamat gid sa Ginoo nga nakatop na gid ko. Bago na gid kaayo akong sin. Ug labi na sa nag-sponsor ani, daghang kayong salamat. Sige, salamat Daghang po. pa yung matabangan. Okay, sige, salamat.